For those living in poverty, each day can be a struggle. They may have to work multiple jobs or work the whole day just to make ends meet. And they often have to sacrifice basic needs in order to pay for their food. And the story of Tatay Jose Bautista, who is a buko vendor, just shows what that's like. Let's hear Tatay's story. Magandang umaga po tayo. Ano pong pangalan natin? Jose Bautista. Jose ba? Tay, gaano po kahirap yung trabaho natin sa araw-araw? Napakahirap kasi dito kami sa gitna ng init. Naghanap buhay. Yung trabaho nyo naman tayo, yung mga kinikita nyo po sa pang-araw-araw, sumasapat naman po ba sa mga paghihirap na ginagawa nyo? Sakto lang, tamang-tama lang. Tamang-tama. Oo, Tay, itong business nyo na to, mga ilang taon nyo na po itong mga 20. 20 years na po? Grabe ang tagal. Tatay, yung mga kinikita po ba natin sa pang-araw-araw natin ay sapat naman po ba para sa pangangailangan ng pamilya natin? Sakto lang nak. Sakto lang. Sakto lang. Walang maipon. Walang maipon, sakto lang. Pero tayo yung kinikita nyo po ba, yun po ba, naibibigay nyo naman po ba yung gusto nyong buhay para sa pamilya nyo? Hindi lahat kasi mahina ang pagtitinda ngayon. Sakto lang pangkain, ganun. Araw-araw. Tatay, yung ano po ba yung tingin nyo na kulang sa ginagawa nyo? Bakit hindi po nagiging sapat yung kinikita natin sa pang-araw-araw natin? Kasi mahina ang pagtitinda. Kahit anong gawin mo talagang pag mahina, wala. Pero tatay, ano po yung gusto nyong buhay na pangarap nyong buhay para sa pamilya nyo? Yung gusto nyong ibigay sa kanila? Siyempre yung magandang buhay kaso sa ngayon parang malabo. Kasi nga mahina ang pagtitinda eh. Etong business nyo na ito, tatay, mga ilang taon nyo na po itong 20 ginagawa? years. Oh? Mga 20 years. 20 years. Sa loob ng 20 years, tatay, marami din po kayong mga nagiging pagsubok na dumadaan. Marami talagang marami. Sobrang dami po. Ano po yung Lalo mga ng pandemic. Pandemic po. Oo. Ano pong nangyari nung pandemic, tay? Mahirap Na talaga, naranasan? mahirap talaga yun. Lahat, wala. Bumaba po ba yung kita nyo noon? Ganun. Hindi bumaba, hindi nagtitinda kasi bawal. At talagang wala po. Wala talaga. Ngayon lang din po kayo nakabawi sa... Nung pagkatapos ng pandemic yun, unti-unti nang nakakapagtinda. Pero tatay, tanong ko po sa inyo, ito po bang pagbebenta nyo na ito, bakit ito po yung naisipan yung business? Ito lang yung madaling hanap buhay kasi Madali. sa panahon ngayon. Pero tatay, sa tingin nyo po ba yung itong ginagawa natin na marami na po tayong nakilalang tao, natulungan, napasaya dahil sa simpleng bagay sa pagtitinda lamang na ito, nagiging masaya po ba yung puso natin? Oo, talagang masaya talaga. Talagang makakatulong ka sa kapwa mo. Masaya yun. Maraming salamat po tay at bahala na po ang Diyos na magbigay ng buong pagbabalik. After hearing the story of Tatay Jose, our members have shared their own opinions regarding this issue. Let us hear what they have to share. Ang kahirapan ay matagal ng problema ng Pilipinas. Madaming Pilipino ang nakakaranas ng paghihirap lalo na sa panahon natin ngayon. Simula noong pandemic, madaming Pilipino ang mas lalong naghihirap dahil limitado ang kanilang trabaho at ang iba ay tuluyan nang nawalan ng trabaho. Ang kahirapan ay isang sanhi kung bakit madaming Pilipino ang hindi nakapagtatapos ng pag-aaral o hindi na nag-aaral. Kulang ang pambili ng pangangailangan gaya ng pagkain, walang akses sa ospital at gamutan, at marami pang iba. Ang pagtugon sa kahirapan ay nangangailangan ng tamang aksyon at pagsisikap mula sa gobyerno at ng mamamayan upang magkaroon ng solusyon at mapabuti ang lagay ng bawat Pilipino. I believe that the efforts of the Filipino people are enough, but the government focus on the equality rather than equity. Kaya ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman at ang mga mahihirap ay patuloy na naghihirap. The efforts of our magsasaka hindi nabibigay ang tamang benepisyo para sa kanila. Isa ito sa pinakasuliranin ng ating bansa.
Sino ba ang may tunay na may kasalanan ng kanilang sitwasyon? Ang lipunan, gobyerno, o ang sarili nila? Kung ako ang tatanungin, gobyerno ang nararapat na sisihin sa sitwasyon na dinadanas ng mga nasa laylayan. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga nakaupang opisyalis sa gobyerno ay sa una lang ang salita, wala ang gawa. Maraming kurakot ngayon ang nakaupang nagnanakaw ng pondo na dapat sana ay nagagamit pang tulong sa mga mahihirap, pagpapaunlad ng infrastruktura at serbisyong panlipunan. Isa itong hadlang sa oportunidad ng mga mahihirap. Hinahadlangan nito na mapuputi ang kanilang kalagayan. As a student, there are things we can do to not experience what they're going through. And one of them is by pursuing our education, which will make us competent individual equipped with enough skills and knowledge. There are also ways we can help to improve their situation. And as a member of the society, it is by exercising our right to vote, by choosing leaders who will also prioritize those who are in the marginalized sector. Also, as a part of the society, we can join, participate programs and organizations that advocates for these people. Ang pagtutuwid ng mali at pagpapalakas ng tama ay mahalaga para sa mga mahihirap sapagkat maaari itong magdulot ng mas magandang buhay para sa kanila. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang suporta, oportunidad at resource, maaari nating tulungan ang mga mahirap na magkaroon ng pantay ng pagkakataon sa edukasyon, trabaho at kalusugan. Hinahayaan natin ang mali na maging tama sa mga ilang kaso dahil sa kawalan ng tamang pagpapatupad ng batas, kahirapan sa akses ng serbisyo at kawalan ng tamang sistema ng suporta. Kaya mahalaga na magkaroon ng mga hakbang upang maitama ang mga pagkakamali sa sistema at lipunan at palakasin ang mga tamang halaga at prinsipyo para sa kapakanan ng lahat. I never experienced their situation and I'm thankful of it. Kasi grabe kami kung bless ni Lord. Pinoprovide niya yung mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi gaya ng iba na pinaghihirapan pa nila yung pera para lang may ipakain sila sa kanilang mga anak at may maipangtustos sa pag-aaral ng kanilang anak. So, thankful ako kasi hindi namin naranasan yung ganong situation. Yun lang. In the face of overwhelming adversity, individuals entrenched in poverty exhibit a resilience that is nothing short of inspiring. Take, for example, the story of Tatay Jose Bautista, who has been a beacon of unwavering hope and determination for his family and community. For the past 2 decades, Tatay has diligently operated his buko business, striving not only to sustain his livelihood but also to uplift the lives of those around him. Tatay's story is not just about survival. It's about resilience in its purest form. Despite facing countless obstacles and setbacks, he continues to press forward, fueled by his unyielding belief in a better tomorrow. Through his perseverance and tenacity, he has not only sustained his family, but also become a symbol of hope for those trapped in the cycle of poverty. But Tatay's story is not just about individuals' triumph. It's a rallying cry for collective action. It underscores the urgent need for systemic change and proactive measures to address the root causes of marginalization. It's a call to arms for the government, urging policymakers to implement policies that promote economic empowerment, provide access to education and healthcare, and create opportunities for sustainable livelihoods. Moreover, Tatay Jose's story serves as a reminder to all members of the community, urging us to do our part in creating a more equitable society. Whether through volunteering, advocacy, or supporting local businesses, each of us has a role to play in building a future where poverty is not a barrier to opportunity.
In essence, Tatay's journey is a testament to all the resilience of the human spirit and the transformative power of community solidarity. It's a story that inspires us to believe in the possibility of change and to work tirelessly towards a world where every individual, regardless of their socioeconomic status, can thrive and fulfill their potential.